Ang batang lalaki ay di sinasadyang nahulog sa tubig, ngunit ang batang babae ay hindi siya agad dinulungan. Sa halip ay kalmado itong nagbilang ng mga talulot ng bulaklak sa kanyang kamay. Habang unti-unting nawalan ng malay ang batang lalaki at lumubog, biglang may isang piraso ng styrofoam na lumutang sa ibabaw ng tubig. Nakita ito ng batang lalaki at agad na sinikap niyang lumangoy ng buong lakas patungo sa styrofoam at sa gayon ay naligtas siya. Ang styrofoam pala ay itinapon ng batang babae. Bagaman ang kanyang mga mata ay walang emosyon, mula noon nagustuhan na siya ng batang lalaki. Upang makita pa siya, palagi siyang sumusunod sa batang babae na parang isang maliit na buntot. Hanggang isang araw, may hawak na paru-paro ang batang babae at hinanap ang batang lalaki at sa harap niya, pinunit niya ang paru-paro sa 2 piraso. Agad na natigilan ang batang lalaki, tiningnan niya ang mga labi ng paru-paro na nakakalat sa lupa. Ginapanginig na takot, gusto mo pa ba ako? Sa huli, tumakbo ang batang lalaki. Makalipas ang 15 taon, ang batang babae ay ganap ng dalaga, na ngayon ay isang magandang dalaga na nagngangalang Gomu Unyaw. Gamit ang kanyang pambihirang talento sa pagsusulat, naging tanyag siyang manunulat ng mga kwentong pambata. Dahil sa kanyang antisocial personality disorder, kadalasan siyang gumagawa ng mga bagay na kakaiba sa paningin ng iba, na nagiging dahilan pa upang umiyak ang mga batang mambabasa na humihingi sa kanya ng autograph. Sa kabutihang palad, pinahahalagahan ng kanyang publisher at manager, si Lee Sang-in, ang kanyang talento at laging tumutulong sa kanya na ayusin ang mga gulo, kaya't hindi nabubunyag sa publiko ang kanyang kondisyon. Samantala, ang batang lalaki na tumakbo palayo, na nagngangalang Muon Gangtae, ay lubhang kaawa-awa. Nang 7 taong gulang pa lang siya, namatay ang kanyang ina sa isang aksidente, kaya't siya at ang kanyang autistic na nakatatandang kapatid ay namuhay ng magkasama. Dahil nagkasakit ang kanyang kapatid sa vocational school, napilitan si Muon Gangtae na dalhin siya pauwi. Upang masuportahan ang kanyang kapatid at ang sarili niya, wala siyang ibang magawa kundi magtrabaho ng part-time sa isang psychiatric hospital. Kahit na binabahiran siya ng mga pasyente, ngiti lang ang tanging na ibibigay ni Gangtae at sinasabing, ayos lang. Marahil, itinadhana na silang muling magkita sa ospital. Ngunit hindi alam ni Gangtae, ang maikling pagkikita na iyon ay magiging sanhi ng pagkawala niya ng kanyang trabaho. Sa araw na iyon, inimbitahan si Gomu Unyaw na magdaos ng isang fairy tale reading session sa ospital. Ito ay dahil sa labis na pagkahilig ng kanyang kapatid sa mga fairy tale ni Gomu Unyaw. Kaya naman nangako si Muon Gangtae sa kapatid niya sa telepono na kukuha siya ng autograph ni Gomu Unyaw para sa kanya. Samantala, nasa entablado si Unyaw at nagbabasa ng fairy tale. Lahat ng manonood sa ibaba ay nakikinig ng mabuti. Biglang bumukas ang mga ilaw sa bulwagan. Ano nang nangyayari? Agad na sumugod ang isang grupo ng mga tao at nag-anunsyo na tapos na ang reading session at hiniling sa lahat na bilisan ang pagpapaalis sa mga bata sa lugar. Lumabas na isang pasyente na may malubhang anxiety disorder ang nakahanap sa kanyang nawawalang anak na babae at agad na nagtakbo upang hanapin ito. Dahil may suicidal tendency siya, lahat ng medical staff sa ospital ay agad na naghanap sa bata. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga bata, napilitan silang itigil ang reading session at mabilis na i-evacuate ang lahat sa lugar. Dahil hindi alam ni Gomu Unyaw ang nangyayari, labis siyang nagalit. Kaya naman, pagkatapos ay hinanap niya ang taong namamahala upang pagalitan ito. Ngunit, sa mismong sandali ring iyon, nahanap ng lalaki ang kanyang anak na babae. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap niya ang bata at tumakas. Sa mismong sandaling ito, nakita rin ni Unyaw ang eksena, ngunit hindi niya agad ito pinigilan. Pagkatapos ay nagtago sila sa likod ng broadcast room. Sa pagtingin sa lalaki na may mental breakdown, labis na natakot ang batang babae at paulit-ulit na nagmamakaawa sa kanyang ama na huwag siyang patayin. Ngunit, umupo ito at sinabi sa bata, kapag nahuli ako, dadalhin ako sa psychiatric hospital. Sa panahong iyon, mapupunta ka sa ampunan. Gusto mo bang malayo sa akin habang buhay? Paulit-ulit na umiling ang bata at sinabing gusto lang niyang mabuhay ng maayos. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi kayang mabuhay ng mag-isa ang isang bata, kaya umaasa siyang sasamahan siya ng kanyang anak na mamatay. Pagkatapos marinig iyon, hindi napigilan ng bata ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Gomu Unyaw at pinuna ang lalaki, sinasabing mas masahol pa siya sa isang aso. Dahil dito, labis na nagalit ang lalaki at sumugod kay Unyaw. Niligid niya ng mahigpit ang liig ni Unyaw. Nang makita ito, agad na tumakbo ang bata palabas upang humingi ng tulong. Tamang-tama, nakasalubong niya si Muon Gangtae na tumatakbo patungo sa kanila. Sa patnubay ng bata, mabilis na tumakbo si Gangtae sa lugar at hinila ang lalaki papalayo. Mabilis niyang nailigtas si Gomu Unyaw na halos wala ng hinina. Kasabay nito, nakawala ang lalaki mula kay Muon Gangtae at nag-away silang dalawa. Pagkatapos ng pakikipagbuno, sa wakas ay nakontrol ni Gangtae ang lalaki. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Unyaw, kinuha ang isang kutsilyo at sinaksak ito ng malakas. Gusto siyang patayin ng lalaki, mahigpit niyang sinakal ang liig ni Unyaw. Nang malapit na siyang mamatay, nagmadaling sumugod si Gangtae upang hilahin ang lalaki papalayo. Kahit na natumba at nakontrol na niya ang lalaki, kakagaling lang sa peligro ni Unyaw at wala siyang balak na patawarin ang lalaking ito. Kaya, unti-unti siyang lumapit. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang kutsilyo at sinaksak ito ng malakas. Ngunit hindi nasaktan ang lalaki dahil lumabas na. Agad na hinawakan ni Muon Gangtae ang kutsilyo. Natakot ang lalaki sa nakita niya at agad na tumakas. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, mabilis siyang hinuli ng mga security guard ng ospital. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Gangtae ang pagkakataon upang kunin ang kutsilyo mula sa kamay ni Gomu Unyaw at maingat na balutin ito ng panyo. Ang kilos na ito ay nagdulot ng interes kay Unyaw. Nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Gangtae, kinuha niya ang kutsilyo mula sa kamay nito at inihagis ito sa lupa. Pagkatapos, maingat niyang ginamot ang sugat ni Gangtae. Pagkatapos ng insidente, nakipagkita ang pamunuan ng ospital kay Gangtae. Umaasang akuin niya ang responsibilidad para sa kanila. Sinabi pa nila na sa
nakalipas na 15 taon. Nailipat na siya ng trabaho sa 15 ospital at ngayon, 10 buwan na siya sa trabahong ito. Panahon na para lumipat sa ibang ospital. Sa huli, napilitan si Muon Gangtae na umalis sa ospital. Pagsapit ng gabi, mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng kalsada. Mukha siyang malungkot at walang magawa. Biglang may isang motorsiklo ang huminto sa harap niya. Si Jo Jae-soo pala, ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos, naglibot silang dalawa sa buong lungsod. Pinagmamasdan ang buhay na buhay at magandang tanawin sa gabi. Unti-unting nabawasan ang mabigat na nararamdaman ni Gangtae. Ngunit pagkatapos, biglang huminto ang motorsiklo sa kalagitnaan ng daan. Kaya naman, kinailangan nilang itulak ang motorsiklo hanggang sa pauwi. Nang malapit na silang makauwi, si Gangtae, biglang sumigaw si Muon Gangtae, kaya't nagulat at natakot si Jo Jae-soo. Mabilis siyang nagtanong kay Gangtae kung anong nangyayari. Nakalimutan kong humingi ng autograph ni Go Muon-yaong. Nangako ako sa kapatid ko, kaya naisip ni Jae-soo ang isang paraan. Hinanap nila ang pirma ni Muon-yaong online at maingat na ginaya ang bawat stroke. Pagkatapos, inihambing pa nila ito sa orihinal na sample. Magaling, Jae-soo, huwag kang maingay. Pag-uwi nila, maingat na tiningnan ng kapatid niya ang papel na may pirma na nagdulot ng pag-aalala kay Gangtae. Hindi nagtagal, natuklasan ng kapatid niya na peke ang pirma. Galit siyang tumakbo at nagtago sa aparador. Dahil may autism, nag-alala si Gangtae na baka may mangyari sa kapatid niya, kaya wala siyang ibang magawa kundi patuloy na mag-sorry at suyuin siya. Ang mga ito ay labis na nakasakit sa damdamin ni Jo Jae-soo na nasa tabi. Kasalanan ng babaeng iyan na si Go Muon-yaong. Susunugin ko ang lahat ng libro niya. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang kapatid niya at mabilis na pinigilan si Jae-soo na sunugin ang kanyang paboritong mga libro. Habang nagkakagulo ang tatlo, biglang nagring ang telepono ni Gangtae. Ang publisher representative pala ni Go Muon-yaong. Upang malutas ang mga hindi kinakailangang problema para sa kanya, hindi lang lumuhod ang representative upang humingi ng tawad kay Gangtae, kundi nag-set din sila ng meeting upang bigyan siya ng hush money. Sa huli, tinanggap ni Gangtae ang alok ng representative. Sa sandaling iyon, naliligo si Go Muon-yaong. Bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto. Akala niya ay ang room service na nagdala ng hapunan. Pagbukas niya ng pinto, agad na sinakal ni Go Muon-yaong ang taong nasa harap niya. Ito pala si Nam Jo-ri, isang kaibigan niya noong elementarya na 25 taon na niyang hindi nakikita. Dahil lumalala ang sakit ng ama ni Muon-yaong, kailangan niyang operahan sa lalong madaling panahon. Ngunit paulit-ulit na tumanggi si Muon-yaong na pumirma sa consent form, humiling pa siya sa ospital na pumunta mismo sa kanya ang isang kinatawan bago niya ito isaalang-alang. Sa ilalim ng pakiusap at paghimok ng head nurse, walang nagawa si Jo-ri kundi ang hanapin si Muon-yaong. Umaasang pipirmahan niya ang consent form, ngunit sinabi ni Muon-yaong na ulila siya at wala siyang pakialam kung mamatay ang lalaki. Sinabi ni Jo-ri na kung palalampasin nila ang pagkakataong ito para sa operasyon, nasa panganib ang buhay ng kanyang ama. Nang makita ni Go Muon-yaong na labis na nag-aalala si Nam Jo-ri para sa kanyang ama, naisip niya itong biruin. Kung maririnig ka ng iba, iisipin nilang ikaw ang anak niya. Ganito na lang, ikaw ang maging anak ni Go Dae-hwan at ako naman ang maging anak ng nanay mo. Kung papayag ka, pipirmahan ko agad. Pagkatapos ng usapan, sa huli ay pumirma rin si Go Muon-yaong sa consent form. Kinabukasan, pumunta si Muon-yaong sa kumpanya. Nakita niya si Muon Gangtae na seryosong nagbabasa, kaya hindi niya maiwasang magulat. Pagkatapos, lumapit siya kay Gangtae at tinanong kung magkano ang kailangan niya para manahimik. Ngunit sinabi ni Gangtae na hindi siya nangangailangan ng pera, na nagdulot ng interes kay Muon-yaong. Sa makatuwid, tinanong niya kung ano talaga ang gusto niya. Kung maaari, gusto kitang makitang muli. Hindi kailangan ng pera o pisikal na bagay. Kung gayon, bakit ka nandito? Gusto kong kumpirmahin ang iyong mga mata. Sa puntong ito, naunawaan ni Go Muon-yaong. Lumabas na hindi dumating si Muon Gangtae para humingi ng kabayaran, kundi dahil sa pamilyar na tingin sa kanyang mga mata na nagpaalala sa kanya ng batang babae na minahal niya noong bata pa siya. Ngunit inakala ni Muon-yaong na isang excuse lang ito para makipag-flirt. Sinabi pa niya na ito ang pinakamasamang paraan ng panliligaw na nakita niya. Naramdaman ni Gangtae ang galit sa biro niya. Pagkalabas niya ng silid, nakasalubong niya ang representative at ang kanyang assistant na kararating lang. Sa sandaling ito, hinarangan ng assistant ang daan ni Gangtae. Hoy, kunin mo na ang autograph at umalis ka na. Agad na nataranta si Muon Gangtae. Lumabas na ang kanyang kapatid ay isang die-hard fan ni Go Muon-yaong. Sa sandaling ito, biglang nagbiro si Muon-yaong, hindi importante ang pirma. Ang mga mata ko ba ay katulad ng sa babaeng gusto mo? Kaya ka ba nandito para sa pirma ko? Sabi ko na, hindi, ngunit hindi pinansin ni Muon-yaong ang paliwanag ni Gangtae at kumuha ng bagong libro upang pirmahan ito. Kaya naman, matagumpay na nakuha ni Gangtae ang pirma ni Muon-yaong. Sa pagtingin kay Gangtae na umaalis, dali-daling humabol ang representative. Umaasang tatanggapin ni Gangtae ang kahon ng honey juice bilang tanda ng sinseridad. Kinuha ni Gangtae ang kahon at binuksan ito upang tingnan, ngunit sa loob ay may 5 milyon won. Bahagyang umiti si Gangtae at sinabing hindi niya kayang ubusin mag-isa ang napakaraming ito. Sinabi ng representative, kung gayon, maaari mo itong ibahagi sa iyong mga kaibigan. Ngunit pagkatapos, in the God, hello, nanay. Talagang isang nakakahiya na eksena. Sa huli, ibinalik ni Gangtae ang kahon
ng Honeydew sa representative at umalis. Ngunit hindi niya alam na sa balkonahe, may isang tao na nanonood sa kanya at walang iba kundi si Gomu Unyaw. Sa pagtingin sa papalayo na figura ni Gang Tae, bumalik ang kanyang pagkahilig sa mga lalaki. Ang gwapo niya, gusto ko siya, maging ang pagtingin lang sa kanya ng palihim ay hindi sapat. Nagsimula siyang mag-imagine na kinakain si Gang Tae. Malinaw na ito ang lalaking gusto niya. Upang maabot ang layuning ito, si Mo Unyaw. Iniutos ni Gomu Unyaw sa kanyang assistant na si Yoo Seung-jae na lihim na imbestigahan si Moon Gang Tae at huwag itong sabihin kanino man. Kundi dudurugin ko ang dila mo. Dahil sa takot, agad nang umiti ang assistant. Samantala, habang nasa bus si Gang Tae, napansin niya ang mensahe na iniwan ni Mo Unyaw sa libro. Sana isama mo ang kapatid mo sa book launch ko. Lubhang ikinagalit ito ni Gang Tae. Kahit na ayaw niyang muling makita ang nakakatakot na babaeng ito, ipinabatid niya pa rin ang balita sa kanyang kapatid. Lubhang nasabik ang kapatid niya nang malaman ito at pumili agad ng damit na isusuot kinabukasan. Kinabukasan, dinala ni Gang Tae ang kanyang kapatid sa book launch tulad ng napagkasunduan. Upang maiwasan si Mo Unyaw, nagpanggap siyang lalabas para sumagot ng tawag. Pag-alis ni Moon Gang Tae, biglang napansin ng kanyang kapatid ang isang batang lalaki na nakasuot ng costume ng dinosaur sa harapan. Tila may kakaibang atraksyon, dahan-dahan siyang lumapit sa bata at inabot ang buntot ng dinosaur na nagpagulat at nagpatakot sa bata. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang kakaibang kilos ng kapatid at inakala ng ama ng bata na isa siyang pervert. Ngunit hindi nila alam na siya ay may autism. Dahil sa takot na masaktan ang kanyang anak, agad na itinulak ng lalaki ang kapatid ni Gang Tae na naging dahilan ng pagbagsak nito sa sahig. Dali-dali namang tumayo ang kapatid at nagpaliwanag, mahilig din ako sa dinosaur. Binigyan siya ng lalaki ng pagkakataon na magpaliwanag. Hinawakan nito ang buhok ng kanyang kapatid at tinanong, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gayunpaman, ang kilos na ito ng lalaki ay nagdulot ng mental na trauma sa kapatid at agad itong nagpanik. Huwag hawakan ang buhok ko. Huwag hawakan ang buhok ko. Huwag na. Sa sandaling ito, napansin din ni Moon Gang Tae ang sitwasyon doon. Agad siyang tumakbo upang yakapin ang kanyang kapatid na nagpapanik, paulit-ulit na nagsasabi ng sorry habang yakap siya. Pagkatapos ng pagpapatahimik sa kapatid, mabilis itong bumalik sa normal. Nang tumayo si Gang Tae upang harapin ang lalaki, nakita niyang malamig na lumapit si Gomu Unyaw. Magsorry ka. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Hindi siya ang dapat humingi ng tawad sa akin. Agad na natigilan ang lalaki. Sa puntong ito, sinabi ni Gomu Unyaw na sinira niya ang kanyang book signing. Nang sinubukan ng lalaki na magpaliwanag, biglang hinawakan ni Mo Unyaw ang buhok nito. Lahat ng tao sa paligid ay nagpahayag ng kanilang pagkagulat. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip, tinanong niya ang lalaki kung masakit ba ang paghawak sa kanyang buhok. Pagkatapos, mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak. Tingnan mo, sumisigaw ka rin. Bitawan mo ako. Sa sandaling iyon, lumapit din ang ina ng bata upang makipagtalo. Ngunit diretsahang tinawag ni Mo Unyaw na isang baliw na babae ang ina. Agad na nagkagulo ang mga mamamahayag sa paligid. Maging ang mga magulang, minadali rin niyang takpan ang mata ng kanyang anak, ngunit si Mia ay walang pakialam. Si Patpat, na nakatayo sa tabi niya, ay naunawaan na ang lahat ng ginagawa ni Mia ay para ipagtanggol ang kanyang kapatid, na ikinatuwa ni Patpat. Pagpalit ng eksena, nakatayo ang dalawa sa harap ng imbakan, naghihintay na kumalma ang kanyang kapatid. Sa puntong ito, tinanong ni Mia si Patpat kung nasaktan na ba ang kanyang kapatid. Ginaya pa niya ang kilos ng kanyang kapatid kapag inaatake ito. Agad siyang pinigilan ni Patpat at binalaan na mailimitasyon ang lahat ng bagay. Ngunit pumiti lang si Mia at sinabi, sa wakas, tinitigan mo rin ako, na ikinahiya ni Patpat at agad nitong binitawan ang kanyang kamay. Lumapit pa si Mia, na dahilan para ang isang tao, na hindi pa nagmamahal tulad ni Patpat ay napakasikip ng dibdib ni Moon Gang Tae. Sa sandaling iyon, biglang hinablot ni Gomu Unyaw ang sombrero niya, pagkatapos ay inayos ang bangs niya at sinabing huwag na siyang magsusuot ng sombrero mula ngayon dahil tatakpan lang nito ang kanyang natural na kagandahan. Si Gomu Unyaw ay masiglang nanliligaw nang biglang lumitaw ang isang matandang lalaking may pangit na anyo. Siya ay may malamig na mukha na kahawig ng kanyang ina at ang kanyang katawan ay nakakaakit din ng mga lalaki at siya ay naglalakad ng marahan. Ang lalaking ito ay lumapit kay Gomu Unyaw at nangutya, sinasabing ang isang baliw na tulad niya ay marunong ding magmahal. Sinabi rin niya na ang malamig niyang mukha ay kahawig ng kanyang ina at ang kanyang katawan ay kasing sensual din ito. Gayon din, ang mga salita niya ay nagpakaba kay Gomu Unyaw. Balak niyang gantihan ito ngunit pinigilan siya ni Moon Gang Tae. Binalaan ni Moon Gang Tae ang lalaki na kung ayaw nitong mamatay ay umalis na, ngunit hindi niya ito pinansin. Pinayuhan pa nga niya si Moon Gang Tae na lumayo sa matandang babae. Sinabi niya na ang ina ni Gomu Unyaw ay biglang namatay ng misteryoso noon, habang ang kanyang ama, isang arkitekto, ay dinala sa mental hospital na ikinagulat niya. Nagtataka siya kung ano ang magiging kapalaran ni Moon Gang Tae sa hinaharap. Pagkatapos ng sunod-sunod na panunuya, ang lalaki ay kaswal na umikot at umalis, na ikinagalit ni Gomu Unyaw. Agad niyang gustong sundan ito. Sa pagkakataong ito, pinigilan ulit siya ni Moon Gang Tae. Pinayuhan niya itong huwag maging padalos-dalos.
Pagkatapos ay nagtanong siya, pananagutan mo ba ako? Kaya mo ba ako? Bakit mo ako pinipigilan? Nabulunan si Muon Gang Tae sa tanong. Kaya, nagpatuloy si Kumuon Yaong sa paglalakad ng may malamig na mukha. Ang lalaki ay nahulaan na susundan siya, kaya binalaan niya si Kumuon Yaong na huwag siyang galitin kung hindi ay magkasama silang malulunod. Napakakatuwa para sa isang taong hindi nakakaunawa sa puso ng mga bata na sumulat ng mga aklat pambata. Paano kung malaman ito ng publiko? Kalmadong tinanong ni Kumuon Yaong kung ano ang gusto niya. Sinabi ng lalaki na sawa na siyang uminom ng pulot, kaya gusto niyang sumubok ng ibang bagay na mas nakakapanabik. Halimbawa, paglingkuran siya sa loob ng 5 segundo. Matapos marinig ito, nagpa siya si Kumuon Yaong na sundin ang kanyang gusto. Inangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng lalaki. Bigla niyang kinuha ang panulat mula sa bulsa nito at tinanggal ang takip. Maya-maya, ang dulo ng panulat ay mas mababa sa 1 sentimetro mula sa pupil ng mata ng lalaki. Mabuti na lang at nanatili itong balanse, kung hindi ay nahulog na ito sa hagdanan. Sa sandaling ito, itinaas ni Kumuon Yaong ang kanyang gitnang daliri at marahang hinawakan ang noo ng lalaki. Kaya naman, siya ay nag-grounded ng 100 araw. Ang buong eksena ay nasaksihan ni Muon Gang Tae. Talagang isang baliw na iginagalang ng sinuman. Nang malaman niyang bahagya lang nasugatan ang lalaki, galit na galit si Kumuon Yaong at nagmura. Bakit napakatigas ng buhay ng mga basurang ito? Lintik, tinawag ni Muon Gang Tae si Kumuon Yaong at sinabi sa kanya na kapag nakaramdam siya ng kakulangan sa ginhawa, inilah ang butterfly huggy na paraan. Yugnay ang mga kamay at ilagay sa mga balikat. Pagkatapos ay halinhinang tapikin ang mga balikat upang mabawasan ang labis na damdamin. Ngunit sinabi ni Kumuon Yaong na ayaw niyang nakatalikod sa kanya, kaya humarap siya at inabot ang kanyang kanang kamay. Ang pagpapagaling ng trauma sa isip ay epektibo lamang kung direktang haharapin, hindi sa pag-aalo mula sa likod. Diyos ko, sino ang makakataga sa ganitong uri ng panunukso? Sinubukan ni Muon Gang Tae na tumakas, ngunit hindi siya balak pakawalan ni Kumuon Yaong. Iminungkahi pa nga niya na maging safety pin niya si Muon Gang Tae. Maging safety pin ko, ha? Anong ibig mong sabihin? Pananagutan mo ang pagkontrol sa akin, wag mo akong hayaang magkasakit. Ngunit tinanggihan ni Muon Gang Tae ang kahilingan. Sinabi niya na iba si Kumuon Yaong sa ibang mga pasyente. Ang kanyang sakit ay congenital at hindi magagamot. Ang pinakamahusay na paraan ay iwasan siya. Upang makatakas sa pangulit ni Kumuon Yaong, tinakas ni Muon Gang Tae ang kanyang kapatid pauwi sa kanilang probinsya kinagabihan. Sa kabilang banda, ang video ni Kumuon Yaong na nambubugbog ng tao sa harap ng publiko ay naging sanhi ng kaguluhan na nagdulot ng krisis sa publishing house. Habang hinahanap ng buong kumpanya si Kumuon Yaong, nagmamadali siyang nagmaneho patungo sa ospital ni Muon Gang Tae. Suot ang kanyang pulang mataas na takong at isang kulay lila na damit na may sinturon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Muon Gang Tae. Nang makita ito ni Muon Gang Tae, agad siyang natigilan sa kinatatayuan. Mabilis na lumabas ang dalawa. Nagulat si Muon Gang Tae nang biglang humakbang si Kumuon Yaong, kaya umatras siya at tinanong kung ano ang balak nito. Muon Gang Tae, ibigay mo ang sarili mo sa akin, sabi ni Kumuon Yaong. Nagtanong si Muon Gang Tae kung bakit siya ang napili. Walang pakialam na sinabi ni Kumuon Yaong na dahil gwapo siya. Kung gusto kong magkaroon ng isang bagay, kailangan ko itong makuha. Bilhin man ito, nakawin o kahit pilitin. Hanggat gusto ko, dapat kong makuha. Hindi naman kailangan ng dahilan para masatisfy ang pagnanasa. Ang dahilan na ito ay nagpatakot sa inosenteng si Muon Gang Tae. Nagdahilan siya na magpapalit ng damit para makatakas saglit. Ngunit minamaliit niya ang kawalan ng hiya ni Kumuon Yaong. Sa isang iglap, nasa men's changing room na siya. Bawal ang mga labas dito, umalis ka. Ito ang pinakamatapang na baliw na nakita ko. Ngayon, dahil gusto niyang sumilip sa mga lalaki, buong tapang siyang pumasok sa men's changing room. Nang makita ang 6 na pack ebis ni Muon Gang Tae, labis siyang natuwa na para bang may pista sa kanyang puso. Sobrang excited siya na balak niyang hawakan ito. Bawal ang mga labas dito, umalis ka agad. Opo, lalabas na agad. Bakit naman? Kaya naman, nagkabanggaan ang dalawa habang naglalakad patungo sa pinto. Sa sandaling ito, nakita ni Namjoon na may lihim na pagtingin kay Muon Gang Tae, ang eksena na ikinahiya ni Muon Gang Tae at nanatili siyang nakatayo. Napansin din ni Kumuon Yaong ang kakaiba at lumingon upang makita si Namjoon na labis na nagsiselos. Pagkatapos ay hinamon niya ito sa pamamagitan ng paglagay ng kamay sa dibdib ni Muon Gang Tae. Gayunpaman, sa susunod na segundo, itinulak ni Muon Gang Tae si Kumuon Yaong palabas. Kaya naman, silang dalawa ay nakatayo sa pintuan at nagtititigan. Sa totoo lang, magkaibigan silang matalik noong bata pa. Ngunit dahil sa ugali ni Kumuon Yaong, naghiwalay sila ng hindi maganda. Sa sandaling ito, lumabas si Muon Gang Tae. Nang makita ito ni Kumuon Yaong, agad siyang nagmaneho patungo sa harapan niya, umaasang makasama siyang maghapunan. Nang makita niya hindi siya pinapansin ni Muon Gang Tae, baliw siyang nagbusina. Huwag kang mag-aksaya ng oras, sumakay ka na. Tara, kumain tayo ng karne, gutom na ako. Sinabi ni Muon Gang Tae, walang silbi ang pagdikit sa akin, kaya pinapayuhan kitang isuko na ang ideyang ito. Nang makita ni Kumuon Yaong ang ganitong saloobin, alam niyang galit na talaga si Muon Gang Tae, kaya umurong siya. Nagpa siya si Kumuon Yaong na iurong ang imbitasyon sa pagkakataong ito. Ngunit pinalaan pa rin niya si Muon Gang Tae, kung tatanggihan mo pa ako sa susunod,
bibihagin kita. Habang pinapanood ni Muon Gang Tae ang papalayo na anino ni Kumuunyaw, nakaramdam siya ng kawalang pag-asa, na para bang nawalan siya ng lahat ng pag-asa sa buhay. Kinagabihan, nakita ni Namjoon si Muon Gang Tae sa convenience store at nalaman niyang hindi sila magkasintahan ni Kumuunyaw. Tuwang-tuwa si Namjoon na parang bata. Dahil sa trabaho, pansamantalang umupa ng bahay si Muon Gang Tae at ang kanyang kapatid sa bahay ni Namjoon. Gusto rin ng ina ni Namjoon si Muon Gang Tae at itinuring pa nga siya nitong magiging manugang. Sa tahimik na gabi, hindi makatulog si Muon Gang Tae at mag-isang nakahiga sa bubong, puno ng iniisip. Kasabay nito, si Mia ay nagmamaneho sa isang liblib na bulubundukin. Sa sandaling ito, isang truck mula sa kabilang direksyon ang lumalapit sa kanya. Ang nakakasilaw na ilaw ng headlight ay nagpahirap kay Mia na idilat ang kanyang mga mata. Nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata, bigla siyang nakakita ng anino ng tao sa likod ng upuan. Ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakita. Sa sandaling ito, may pulang ilaw na kumikislap na nagpatakot kay Mia na biglang huminto. Nang bumalik ang kanyang kalmadong pag-iisip, tumingala si Mia at nakita na isang hangal na usa ang tumatawid sa kalsada. Putangina, ginulat mo ako. Manahimik ka, usa, tanga, hindi ka ba tatahimik? Mabilis na nakarating si Mia sa isang inabandonang kastilyo sa loob ng maraming taon. Ang bakal na gate ay hindi lamang puno ng baging kundi pati na rin ng maraming sapot ng gagamba. Minumo ang gate ni Kumuunyaw, ang kastilyo na dating tahanan niya 25 taon na ang nakalipas. Ipinatayo ng kanyang ama ang kastilyo sa gitna ng kabundukan para sa kanyang ina, isang nobelista, upang makapag-focus sa pagsusulat. Ngunit pagkatapos ng bigla ang pagkamatay ng kanyang ina at ang malubhang sakit sa pag-iisip ng kanyang ama, ang kastilyo ay unti-unting naging sumpa sa bibig ng lahat. Ang kastilyo na ito, na dating nanalo ng World Architectural Award, ay inabandona sa loob ng 25 taon. Ngunit si Kumuunyaw ay hindi natatakot dahil nakuha niya ang anting-anting mula sa kanyang kasamahan. Inakala niyang makakatulog siya ng mahimbing. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkapikit niya, ginulo siya ng isang bangungot. Napanaginipan niyang lumulutang sa hangin ang kanyang namayapang ina. Nagpatuloy siya sa pagkontrol kay Kumuunyaw dahil noong nabubuhay pa siya, napakagusto niyang kontrolin ang lahat. Sinabi niya kay Kumuunyaw na huwag umasa na ililigtas siya ni Muon Gang Tae dahil aalisin niya ang sinumang magtatangkang magpagaling sa kanya. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagpatakot kay Kumuunyaw at nanginig siya. Kaya, nagising si Kumuunyaw mula sa bangungot tungkol sa kanyang ina. Si Muon Gang Tae ay biglang lumitaw sa likuran at mumiti sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Kumuunyaw, pinapayuhan siyang huwag matakot. Sa ganoong paraan, nakaranas si Kumuunyaw ng isang mahirap na gabi. Kinabukasan, upang magkaroon ng mas maraming pagkakataon na mapalapit kay Muon Gang Tae, tinanggap ni Kumuunyaw ang trabaho bilang art teacher sa ospital. Ang kanyang pagdating doon ay ikinagulat ni Muon Gang Tae at nawalan siya ng imik. Pagkatapos ng klase, muling dinikita ni Kumuunyaw si Muon Gang Tae. Tinanong din niya kung bakit siya malamig sa kanya, samantalang napakalambing niya sa kanyang panaginip kagabi. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilarawan ang mga ginawa ni Muon Gang Tae kagabi. Binalaan ni Muon Gang Tae na manahimik siya, ngunit pagkatapos noon, gusto mo bang makipagtalik sa akin muli? Natakot si Muon Gang Tae at dali-daling tumakbo, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay at mabilis na hinila siya palayo. Ang babaeng ito ay nagmamaneho nang biglang may isang lalaki na lumabas at naghubad ng kanyang jacket. Ipinagmamalaki ang kanyang matipunong katawan. Lumabas na ito pala ay isang manyakis. Walang pakialam na tiningnan lamang ni Kumuunyaw at pagkatapos ay dumiretso sa harap ng lalaki. Tinitigan ang ibabang bahagi ng kanyang katawan at nangutya. Tinatanong mo ba kung bakit ka tinatawag ng lahat na cute baby? Dahil ba sa napakaliit at kaibig-ibig mo? Ang mga salitang ito ay nakasakit sa pagpapahalaga sa sarili ng lalaki. Nahihiya niyang hinila ang kanyang jacket. Sa sandaling ito, sinabi ni Kumuunyaw na sumakay siya sa kanyang sasakyan. Kahit na nagdududa, sumakay pa rin siya sa kotse ni Kumuunyaw at umalis kasama nito. Samantala, habang nasa trabaho si Muon Gang Tae, nakatanggap siya ng tawag na dinukot ni Kumuunyaw ang isang pasyente sa ospital. Dali-dali siyang tumakbo sa gitna ng kalsada at sinubukang harangin ang sasakyan ni Kumuunyaw. Nakita ni Kumuunyaw si Muon Gang Tae sa harap niya, ngunit hindi lamang siya huminto, bagkus ay lalong pinindot ang accelerator. Tumigil ka, teka lang, preno. Sa huli, si Kumuunyaw. Nakahinto si Kumuunyaw sa tabi niya at pinigilan ni Muon Gang Tae ang kanyang takot habang lumulunok. Ang lalaki naman ay takot na takot at basang-basa na ang kanyang pantalon. Sa sandaling ito, pumakbang si Muon Gang Tae kay Kumuunyaw. Bumaba ka kaagad sa sasakyan. Bakit ka laging galit sa akin? Pagkatapos niyang magsalita, pinindot niya ang gas at humaruro. Upang pigilan sila sa paggawa ng kalokohan, nagmamadali si Muon Gang Tae na sumunod. Ganoon na lang ang pagmamaneho nilang dalawa sa kalsada. Sa huli, nakarating sila sa rally ng kampanya para sa ama ng lalaking iyon. Sa pag-udyok ni Kumuunyaw, umakyat siya sa entablado at nagsimulang magpakita ng kabaliwan. Lumabas na palagi siyang minamaliit ng kanyang mga magulang at dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Hindi rin niya nakamit ang pagmamahal ng pamilya na siyang dahilan ng kanyang sakit sa pag-iisip. Si Muon Gang Tae, na nasa ilalim ng entablado at nakita ang eksenang ito, ay nag-isip kung paano niya palaging pinagtiisan ang lahat para sa kanyang autistic na kapatid. Sa sandaling ito, nang makita niya ang lalaking iyon na malayang naglalabas ng galit, naisip niya na sana ay makapaglabas din siya ng mga panggigipit na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Dapat ba akong makipaglaro sa kanya ng isa tandang bawasero? Hindi makapaniwala si Kumuunyaw
Kumuunyaong na nakatingin kay Muungang Tae. Lumingon din si Muungang Tae kay Kumuunyaong. Sa sandaling ito, nang magkatinginan silang dalawa, tila naunawaan nila ang mga panggigipit sa puso ng bawat isa. Hindi nagtagal, kinontrol ng mga kawani ng ospital ang lalaki. Gayon din, nang ihanda siyang isakay sa sasakyan pabalik sa mental hospital, biglang dumating ang kanyang ina. Tuwang-tuwa siya nang makita ang kanyang ina, ngunit sa halip ay sinampal siya nito. Bakit ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Pinahirapan mo ako. Bakit ka gumawa ng ganoong bagay na nagpahiya sa pamilya? Pagkatapos ay pinunasan ng ina ang kanyang luha sa sulok ng kanyang mata. Mula simula hanggang wakas, wala siyang binanggit na salita ng pagmamalasakit at pagkatapos ay tumalikod at lumakad palayo nang hindi lumingon. Ngunit ang lalaki ay hindi nalungkot. Sa halip tumawa siya at sinabing, sa wakas, pinansin din ako ni mama. Sinampal ako ni mama para maramdaman ko. Kuya, mahal pala ako ni mama. Hindi pala niya ako kinasusuklaman. Inakala ni Muungang Tae na kakaiba ito, ngunit inalala niya ang kanyang kabataan. Nahirapan siyang makuha ang kanyang taekwondo red belt, ngunit dahil iniwan niyang mag-isa ang kanyang kapatid pauwi at binubuli, ikinagalit ito ng kanyang ina at pinagalitan siya. Dahil hindi niya alam kung paano protektahan ang kanyang kapatid, walang pinipili ang kanyang ina na pinagalitan siya, na labis na nakasakit sa batang si Muungang Tae. Sa isang maulan na araw, maingat na pinrotektahan ng kanyang ina ang kanyang kapatid gamit ang payong para hindi ito mabasa, habang si Muungang Tae naman ay naglalakad sa ulan. Ni minsan ay sinubukan niyang huminto at tumayo sa ilalim ng ulan, umaasa na makukuha niya ang atensyon ng kanyang ina. Ngunit ang nakabalik lamang sa kanya ay matinding pagkabigo. Sa wakas, nakakuha siya ng yakap mula sa kanyang ina, ngunit narinig niya ang mga salitang labis na nakasakit sa kanya. Isinilang kita para lamang maalagaan mo ang iyong kapatid. Hanggang sa pinaslang ang kanyang ina at namatay dahil sa isang aksidente. Hindi naramdaman ni Muungang Tae ang pagmamahal na inaasahan niya mula sa kanyang ina. Sa pagbalik, dahil ayaw ni Kumuunyaong nasayangin ang oras sa pag-aalaga sa kanyang ama, naramdaman ni Muungang Tae na masyado siyang walang puso. Galit siyang bumaba at malakas na isinara ang pinto ng sasakyan at nagpa siya na lumakad na lamang pauwi ng mag-isa. Pagkatapos, sinundan siya ni Kumuunyaong at biglang umamin ng kanyang nararamdaman sa isang emosyonal na paraan. Sabi ko, mahal kita. Ang babaeng ito ay muntik ng sakali ng sarili niyang ama dahil lang kamukha niya ang namatay nitong ina ilang taon na ang nakalilipas. Sa kabutihang palad, dumating sa oras ang nurse upang iligtas siya sa kapahamakan, ngunit ipinaintindi ng ginawa ng kanyang ama na ang isang halimaw na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa mainit na pag-ibig. Sa desperasyon, tahimik siyang naglakad sa kalsada at hindi sinasadyang nasaksihan ito ni Muungang Tae. Dahil nasaksihan niya ang pagiging malamig at walang malasakit ni Kumunyong, nagpa siya si Muungang Tae na wala na siyang kinalaman dito. Tinalikuran niya ito at nagkunwaring walang nakita. Pag-uwi sa bahay, nagsimulang maglinis ng kanyang kwarto si Muungang Tae at hindi sinasadyang nakita. Natuklasan ni Muungang Tae ang isang fairy tale book na isinulat ni Kumunyong. Ang nilalaman nito ay labis na nakaantig sa puso ni Muungang Tae na nagpaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Ang kanyang kuya ay may autism, kaya naman ang kanilang ina ay inilaan ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kuya niya. Si Muungang Tae na natutulog sa tabi ay umaasa lang na mahawakan siya ng kanyang ina kahit minsan man lang. Kahit isang simpleng be good night tea lang ay sapat na para maging kontento at makapagpahinga si Muungang Tae. Ngunit ang pagiging malamig at paboritismo ng kanyang ina ay unti-unting nagpalamig kay Muungang Tae at ginawa siyang isang huwad na mabuting tao. Kapag nag-iisa lang siya, doon lang niya mailalabas ang sakit at bigat sa kanyang puso. Ganoon din si Kumunyong. Mayroon siyang isang halimaw na ina na may matinding pagiging controlling. Mula nang ipanganak si Kumunyong, itinuring siya ng kanyang ina na kanyang obra maestra. Para mas makontrol pa si Kumunyong, hindi siya pinayagang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sa mata naman ng kanyang ama, si Kumunyong ay isa lamang halimaw at sa tuwing magkikita sila, gusto siyang sakalin ng ama niya. Para hindi na masaktan pa, nagbalat kayo si Kumunyong at naging isang huwad na masamang tao. Pareho silang naghahangad ni Muungang Tae ng pagmamahal ng ina at mainit na yakap tulad ng bata sa fairy tale. Hindi kailangan ng batang kainin ang laman ng kanyang ina para mabusog ang kanyang tiyan. Isa lamang siyang bata na uhaw sa pagmamahal ng ina. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Muungang Tae ang kalooban ni Kumunyong. Kasabay nito, napagtanto rin niya na mali siya sa paghusga kay Kumunyong. Dahil sa pag-aalala at tindi ng guilt, sumugod si Muungang Tae sa malakas na ulan sakay ng kanyang motorsiklo para hanapin si Kumunyong. Kasabay nito, naglakad si Kumunyong sa ulan na parang isang zombie na may ganap na matigas na mukha hanggang sa lumitaw si Muungang Tae sa harap niya. Sa oras na ito, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Nang isuot ni Muungang Tae ang kanyang jacket kay Kumunyong, gumuho ang pagod na katawan at kaluluwa nito. Sa ganoong paraan, napakainit siyang bumagsak sa mga braso ni Muungang Tae. Nagugutom ako. Sa sandaling ito, tinanggal ni Kumunyong ang lahat ng kanyang maskara at naramdaman ni Muungang Tae ang kahinaan sa likod ng panlabas na anyo nito. Mabilis silang naghanap ng matutuluyan. Sa pagkakita sa dalawa na basang-basa, masiglang inialok ng may-ari ang iba't ibang uri ng mga silid. Gusto niyo ba ng kwartong may salamin, kwartong may tema, o kwartong may cosplay? Hindi kailangan, sabi ni Muungang Tae. Nakita ng may-ari ang pagkahiya ni Muungang Tae, kaya inakala nitong nahihiya siyang magsalita. Agad niyang kinawayan si Muungang Tae na lumapit at nagsimulang mag-alok ng maliliit na laruan tulad ng posas at latigo. Paulit-ulit na kinindatan ng may-ari si Muungang Tae, ngunit pagkatapos makinig, nagpa siya siyang tumalikod at umalis. Upang
mapanatili ang customer, nag-alok pa ang may-ari ng libreng paggamit ng jacuzzi. Nang marinig ito, agad na tumango si Komunyong bilang pagsang-ayon at pagkatapos ay tumalikod at sinabing, sobra akong nasisiyahan sa lugar na ito. Ngunit nagpumilit si Muon Gangtae na ihatid siya sa bahay. Ngunit si Komunyong ay hindi natuwa at sumalungat. Ang pagiging agresibo ni Komunyong ay nagpaatras kay Muon Gangtae hanggang sa napasandal siya sa dingding. Gusto mo ba ako? Dahil sa tanong ni Komunyong, agad na naging isang maliit na tupa si Muon Gangtae. Sabi ko, bilisan mo, pakisuyo, bigyan mo kami ng isang kwarto sa dulo. Sa ilalim ng banta ni Komunyong, pumayag si Muon Gangtae. Ngunit nang magbabayad na siya, natuklasan niyang naiwan niya ang kanyang pitaka. Dahil walang magawa, dinala niya si Komunyong sa bahay ng kaibigan niya. Matapos kumain, inihanda ni Muon Gangtae ang pamasahe ni Komunyong para makauwi siya. Ngunit hinila agad ni Komunyong ang kumot at sinabing gusto niyang matulog doon. Nang makita ni Muon Gangtae ang ginagawang kalokohan ni Komunyong, walang magawa, lumapit si Muon Gangtae para pilitin siyang tumayo. Ngunit si Komunyong ay parang chewing gum na nakakapit sa unan at ayaw bumangon. Para sumuko si Muon Gangtae, sumigaw siya ng Kuya Sangtae. Sa sandaling iyon, biglang bumalik ang kaibigan ni Muon Gangtae. Muon Gangtae, halika na at sumalo ka na sa amin sa pagkain. Sa gulat, nagmamadaling lumabas si Muon Gangtae at itinulak palayo ang kaibigan. Nagtatakang tinanong ng kaibigan kung bakit siya pinapawisan. Nang makita ang kaba ni Muon Gangtae, nakaramdam ng pagdududa ang kaibigan at gustong pumasok para tingnan. Ngunit sa sandaling iyon, muntik siyang matumba sa isang sipa. Pagkatapos ng ilang paghimok, sa wakas ay umalis din ang kaibigan. Ngunit nang tangkain ni Muon Gangtae na buksan ang pinto, natuklasan niyang nakalock na ito. Hiniling niya kay Komunyaong na buksan ang pinto. Ngunit nagtakda si Komunyaong ng kondisyon. Bubuksan lang niya ang pinto kung papayag si Muon Gangtae na patulugin siya doon. Dahil wala siyang magawa, pumayag si Muon Gangtae at gumawa ng dahilan na nasira ang tubo ng tubig para pansamantalang manatili ang kanyang kuya sa bahay ng kanilang kaibigan sa isang gabi. Kaya, natulog si Komunyaong sa iisang kwarto kasama si Muon Gangtae gaya ng kanyang gusto. Upang mas lalo pang umusad ang kanilang relasyon ni Muon Gangtae, gumawa siya ng iba't ibang paraan para tuksuhin ito. Ngunit minamaliit niya ang pagpipigil ni Muon Gangtae. Hinila niya si Komunyaong sa pinto ng banyo. Sinampal ng babae ang kanyang karibal na may galit. Isang masamang, matandang demonyo dahil lang sa natulog ang kanyang karibal kasama ang lalaking gusto niya kagabi. Ngunit hindi madaling maapi si Komunyaong. Agad niyang hinawakan sa buhok si Namjory. Hindi sapat ang isang kamay, kaya ginamit pa niya ang dalawang kamay. Sadyang mas malakas ang marunong humawak sa buhok. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Muon Gangtae sa dalawa at hiniling kay Komunyaong na bitawan si Namjory. Mayabang na hinila ni Komunyaong ang buhok nito at pagkatapos ay binitawan. Habang nagtatalo ang dalawa, umakyat agad ang mga tao sa ibaba. Tumigil sila at walang magawa sa nakita nila. Walang magawa, hinila ni Muon Gangtae si Komunyaong palayo. Ngunit nagalit si Komunyaong sa ginawa niya. Tinanong niya si Muon Gangtae, bakit si Namjory lang ang kinakampihan mo at hindi ako tinutulungan? Komunyaong, bakit ako lang ang sinisisi mo at hindi siya? Hindi sumagot si Muon Gangtae at tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ni Komunyaong si Muon Gangtae, umaasang. Umupo siya kasama niya. Ngunit tinabig ni Muon Gangtae ang kamay ni Komunyaong, sinabing hindi siya pagmamay-ari niya. Sa pagkarinig nito, agad na naunawaan ni Komunyaong na sinusubaybayan ni Muon Gangtae ang lahat mula pa sa simula. Sa sandaling ito, kinuha ni Muon Gangtae ang 20 pudsti mula sa bulsa niya at ibinigay kay Komunyaong at agad na tumalikod nang hindi man lang lumingon. Dahil sa galit, siniksik ni Komunyaong ang pera sa kanyang kamay at ginawang bola, pagkatapos ay itinapon ito. Nagkunwari ang babae na nahihiya. Sa kabilang banda, si Namjory ay nakaranas ng kaparehong problema. Tinawag lang ni Muon Gangtae ang pangalan ni Komunyaong, hindi man lang siya tinapunan ng tingin at nakatingin lang sa mga mata niya. Inakala ni Namjory na sobra ang paggalang sa kanya ni Muon Gangtae. Ngunit natural lang ang pakikipag-usap niya kay Komunyaong at ibinigay pa niya rito ang kanyang damit para isuot. Nalabis na ikinaiinggit ni Namjory at patuloy siyang umiyak. Sa sandaling ito, inaliw siya ng kanyang ina at sinabing siguradong may pagkakataon siya. Tinanong ni Namjory kung paano niya nalaman. Sinabi ng kanyang ina na kahit ang aso sa nayon ay makikita iyon. Pagkatapos siyang aliwin ng kanyang ina, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Namjory. Ngunit sa susunod na segundo, si Komunyaong ay lumaki at naging maganda. Maganda? Ano ba ang maganda? Hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Pagsapit ng gabi, nakahiga si Komunyaong sa kama, nakatitig sa t-shirt at nag-iisip. Lumitaw sa kanyang isipan ang malamig na anino ni Muon Gangtae. Sa galit, kinuha niya ang nakasampay na damit at pinunit ito. At mariing inihagi sa sahig. Tinapakan pa niya ito ng ilang beses para ilabas ang galit niya. Ngunit nang tapakan niya ito, hindi niya maiwasang maalala ang kabaitan ni Muon Gangtae. Bumuntong hininga si Komunyaong habang tinitingnan ang punit-punit na damit sa sahig. Sa huli, naging mahina pa rin si Komunyaong. Para mapilit si Muon Gangtae na lumipat sa kanyang kastilyo, nagpa siya si Komunyaong na gumawa ng paraan sa kuya nito. Kahit na may autism si Muon Gangtae, mahusay siyang magpinta. Kaya inimbitahan siya ni Komunyaong na lumipat sa kanyang kastilyo at maging illustrator ng kanyang fairy tale book. Nang sasabihin na niya ang address kay Muon Gangtae, sinabi ni Muon Gangtae na alam niya kung saan ito. Nagulat si Komunyaong, napagtanto niyang baka nakilala na siya ni Muon Gangtae. Sa lalong madaling panahon, dumating si Muon Gangtae sa bahay ni Komunyaong. Tinanong ni Komunyaong kung kailan siya nito nakilala. Sinabi ni Muon Gangtae na nakilala niya siya sa unang pagtatagpo nila. Dahil sa malamig na tingin ni Komunyaong, hindi niya ito kailanman malilimutan. At sa pagkakataong ito, dumating siya para ayusin ang lahat. Una, nagpasalamat siya kay Komunyaong sa pagliligtas sa kanya noon. Sunod, humingi
siya ng tawad sa pagiging duwag at sa pagtakbo noon, kahit na gusto niya si Komunyong. Sa huli, sinabi ni Muon Gangtae na pagod na siya sa pag-aalaga sa kanyang kuya. Bakit pwede ang kuya ko, pero ikaw, hindi? Kailangan ka rin niyang panagutan at kailangan ka rin niya. Hinila ni Muon Gangtae ang kamay ni Komunyong at sinabi sa kanya na ayaw na niyang maging kailangan pa ng ibang tao. Hinanap ni Muon Gangtae ang kanyang kuya at gusto niyang umuwi sila. Ngunit sinabi ni Muon Sangtae na bahay niya iyon. Lumabas na nagpirmahan sila ni Komunyong ng kontrata para maging illustrator ng kanyang pambatang aklat. Ngunit kinuha ni Muon Gangtae ang kontrata at pinunit ito ng maliliit na piraso. Ang pagkakita sa kanyang mga gamit na pinunit ay nagpabaliktad sa isip ni Muon Sangtae. Itinulak niya si Muon Gangtae palabas ng kalsada at nawalan ng kontrol, sinuntok niya ang kanyang nakababatang kapatid. Habang tahimik na tiniis ni Muon Gangtae ang lahat, sa kabutihang palad ay naawat siya ni Komunyong sa oras. Nang makita ang anino ng kanyang kuya na umaalis, pinayuhan ni Komunyong si Muon Gangtae na hindi na ito maaaring magpatuloy pa dahil masyado na siyang matagal na nakatali sa kanyang kuya. Panahon na para matuto siyang bumitaw at mamuhay ng normal. Sa ganoong paraan, mag-isa at malungkot na umuwi si Muon Gangtae. Nang makita niya ang kontratang pinunit niya, naunawaan niya ang intensyon ng kanyang kuya. Bibigyan ng Part A ang Part B fee ng isang camper van bilang reward para sa pag-i-illustrate dahil ang Part B ay may kuya na ayaw lumipat ng bahay. Pagkatapos basahin ito, labis siyang naantig. Sa huli, pinagsisihan niya ang pagiging masungit sa kanyang kuya noon. Kinaumagahan, muling tinulungan ng ina ni Jory ang karibal ng kanyang anak. Nang malaman niya ang desisyon ng kanyang kuya, natuwa ang kanyang ina. Kahit na hindi niya kilala kung sino ang taong iyon, gusto niyang pasalamatan ang nakakita sa talento ng kanyang kuya. Pinayuhan din niya si Muon Gangtae na matutong bumitaw para mabuhay ng malaya, maging independyente, at habulin ang mga bagay na gusto niya at ang taong mahal niya. Nang aalis na ang ina ni Jory, masaya siyang nagtanong kung sino ang taong iyon. Nang malaman niyang si Komunyong iyon, agad siyang namutla at sinisi ang sarili niya dahil sa sobrang daldal. Si Muon Gangtae naman ay naging masunurin at agad siyang nagdala ng mga bagahe at dumating sa bahay ni Komunyong. Nang malaman ni Jory ang nangyari, labis siyang nagalit. Komunyong, ang mapang-asar na babae. Ang babaeng ito, para lang makasama ang taong gusto niya, ay hindi nag-atubiling tuksuhin. Pagkatapos niyang lokohin ang kanyang kuya para pilitin silang manirahan kasama niya at bantaan pa ang buhay ng lalaking gusto niya. Kung aalis ka, papatayin kita. Hindi ka makakatakas, akin ka. Sa tulong ng ina ni Jory, sa huli ay nanatili pa rin si Muon Gangtae sa bahay ni Komunyong. Ngunit sa unang araw pa lang nila sa kastilyo, may nangyari na. Napanaginipan ni Komunyong ang kanyang ina sa isang bangungot. Ang kadiliman sa kanyang puso ay nagdulot ng gulat at iyak sa kanya. Mabuti na lang at naabutan siya ni Muon Gangtae sa oras. Sumigaw siya ng masakit at sinabi kay Muon Gangtae na tumakbo agad. Umalis ka na ngayon din, dahil ang kanyang ina, na isang halimaw na nagbalat kayo bilang tao, ay nagsabing papatay niya ang sinumang maaaring magpagaling kay Komunyong. Ngunit siya mismo ay natatakot, kaya't mahigpit niyang hinawakan ang kanyang damit. Nang makita ito ni Muon Gangtae, agad niyang naunawaan ang kalungkutan at takot sa puso nito. Mahigpit niyang niyakap si Komunyong at dahan-dahang sinabi sa kanya, "Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis." Dahil sa pag-aliw ni Muon Gangtae, unti-unting kumalma si Komunyong at nakatulog. Si Muon Gangtae naman ay nanatiling gising buong gabi, maingat na inalagaan si Komunyong na may bahagyang lagnat. Kinaumagahan, pumunta si Muon Gangtae sa butika para bumili ng pampababa ng lagnat para kay Komunyong. Samantala, nang marinig ni Lee Sang-in na nagkaroon muli ng bangungot si Komunyong, nagmadali siyang pumunta para hanapin siya at dalhin siya palayo sa lugar na iyon. Ngunit matigas na tumanggi si Komunyong na umalis. "Lee Sang-in," sabi ni Komunyong. Pilit siyang hinila ni Lee Sang-in, ngunit mahigpit na niyakap ni Komunyong ang rehas ng hagdan at ayaw niyang bumitaw. Habang nagpupumilit ang dalawa, dumating si Muon Gangtae na kakarating lang galing sa pamimili ng gamot. Nang walang sinasabi, agad niyang pinalabas si Lee Sang-in. Upang matulungan si Komunyong na makatakas sa kadiliman ng kanyang puso, nagpa siya si Muon Gangtae na ilabas siya para maglakad-lakad. Ngunit hindi inaasahang, agad siyang tinukso ni Komunyong. "Saan mo gustong pumunta?" "Sa motel." "Ano ang gusto mong kainin?" "Ikaw, pwede ba tayong mag-usap ng normal?" Dahil wala siyang magawa, dinala siya ni Muon Gangtae sa kainan ng inihaw na karne. Ngunit sa tuwing may pagkakataon, tinutokso niya ito. "May nakasama ka na bang natulog?" "Wala pa." "Huwag mong subukang kumain ng karne at magsabi ng mga bastos na bagay." "Wala ka ba talagang pagnanasa?" Ipinaliwanag ni Muon Gangtae na nagpipigil lang siya. Sa pagkarinig nito, agad na natuwa si Komunyong. Tinanong niya si Muon Gangtae kung kailangan niya ba ng tulong niya dahil curious siyang malaman kung ano ang mangyayari sa kanya kapag hindi na siya nagpipigil. Sino ba naman ang makakatagal kapag ganito ang pang-aasa? Nang gabing iyon, naglakad-lakad ang dalawa sa parke. Muling lumitaw ang mapang-asar na babae. Sinabi ni Komunyong na masakit ang mga paa niya, kaya gusto niyang kargahin siya ni Muon Gangtae, na ikinagulat nito. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono para palitan ang usapan. Ngunit kinuha ni Komunyong ang kanyang telepono. Gusto niyang mag-focus si Muon Gangtae sa paglalakad kasama siya. Hindi pumayag si Muon Gangtae at sinubukan niyang kunin ang telepono, ngunit tinanggihan siya ni Komunyong. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan sa telepono, hindi nila namalaya na nayakap na nila ang isa't isa. "Niyayakap ba kita?" Nang mapagtanto niya iyon, agad na umatras
atras si Muon Gangtae ng 10 metro. Sa sandaling iyon, tumawag si Namjoon. Paano ba naman niya palalampasin ang pagkakataong ipagyabang sa kanyang karibal? Nag-leave siya buong araw para makipaglaro sa akin. Sige, bye na. Ang ginawa niyang ito ay hindi lamang nakakasakit, kundi nakakatuwa din, ngunit pagkatapos noon, agad na binalikan si Komunyaong ng karma. Makipag-date tayo. Umalis ka. Ano? Umalis ka. Pagkatapos noon, pumunta si Muon Gangtae sa kanyang matalik na kaibigan at naglabas ng sama ng loob sa pag-inom. Nang umuwi siya, hating gabi na, ngunit matyagang naghihintay pa rin si Komunyaong sa kanya. Nang makita niya si Komunyaong na mahimbing na natutulog, dahan-dahan siyang pinukpok ni Muon Gangtae sa balikat, ngunit agad siyang nagising. Bakit ngayon ka lang dumating? Bakit ka natutulog dito? Hindi ba sinabi mo sa akin na hintayin kita? Sa sandaling ito, naamoy ni Go Muonyaong ang alak, tinanong niya kung uminom siya kasama si Kangtae. Nang malaman niyang hindi ito karibal, agad siyang nakaramdam ng ginhawa nang makita ang lasing na si Kangtae. Naalala ni Go Muonyaong ang isang ideya, uminom ka pa kasama ko. Hindi na kailangan, sapat na ito ngayon. Pero gusto kong uminom. Gayunpaman, nakita ni Kangtae ang kanyang intensyon. Sinabi pa niya na kung pareho silang lasing, may mangyayari. Sa sandaling ito, sinabi niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata. Inakala ni Go Muonyaong na hahalikan siya nito, ngunit pagkatapos ay sinabi niyang piokay, imulat mo na ang iyong mga mata. Ano itong nakakainis na bagay na ito? Isang bangungot na manika. Nang malaman niyang si Kangtae mismo ang nagtahi ng manika na ito, agad itong minahal ni Go Muonyaong at hindi na niya ito binitawan, kahit sa pagtulog ay mahigpit niya itong yakap. Kinabukasan, si Go Muonyaong. Nagpasya si Go Muonyaong na putulin ang mahabang buhok na matagal nang ipinipilit ng kanyang ina upang makalaya mula sa anino nito. Sa tulong ni Kangtae, sa wakas ay nagkaroon ng bagong hairstyle si Go Muonyaong. Sa pagtingin sa kanyang bagong imahe sa salamin, naramdaman niya ang isang muling pagsilang na puno ng sigla. Umiti siya ng taos puso kay Kangtae at yumuko sa harap niya. Ang galing mo, kahanga-hanga ka. Pinagaling nila ang isa't isa, nilalampasan ang madilim na bahagi ng buhay. Paano kaya sila makakagawa ng apoy ng pag-ibig? Gaano katakot ang lalaking nagsiselos? Nag-iwan lang ang babae ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa tagahanga, ngunit baliw siyang naghinuha ng lahat ng bagay. Kuya Daniel, sana ay imbitahan mo akong kumain ng beef. Maghihintay si Go Muonyaong ng kanyang mensahe. Sa pagkakataong ito, inilabas ng male fan ang kanyang telepono at humingi ng tulong kay Kangtae na kumuha ng litrato para sa kanila. Kahit hindi masaya, tumayo si Kangtae at naghanda para kumuha ng litrato. Sa sandaling iyon, nakita niya ang male fan na inilagay ang braso nito sa baywang ni Go Muonyaong at pagkatapos ay gusto pa siyang yakapin, na labis na nagpagalit sa kanya. Hindi niya mapigilang paalalahanan ang male fan. Ang kamay mo ay nasa baywang niya. Gusto mong yakapin ang baywang ko? Matapos itong sabihin, inilagay ni Go Muonyaong ang kamay ng male fan sa kanyang baywang at sinabihan pa si Kangtae na kumuha ng litrato ng mabilis, na labis na nagpagalit kay Kangtae. Ngunit nagtiis pa rin siya at kumuha ng ilang litrato para sa kanila. Sa pagtingin sa mapagmataas na ekspresyon ni Go Muonyaong, tuluyang nabuhos ang selos ni Kangtae. Napakabait niya talaga sa mga tagahanga. Nagulat si Go Muonyaong nang sabihin ni Lee Sang-in na sa bawat ngiti niya sa mga tagahanga, makakabenta siya ng isa pang libro. Pinuna ni Kangtae na ang isang manunulat ay dapat mag-focus sa pagsusulat, hindi sa paggamit ng walang kabuluhang taktika sa pagbebenta. Sinaway din niya si Go Muonyaong dahil sa pagbibigay ng kanyang contact number ng padalos-dalos, ngunit sinabi ni Go Muonyaong na ginawa niya iyon dahil mukha siyang napakagwapo. Gwapo, galit na galit si Kangtae at agad na gustong umalis. Hinila siya ni Go Muonyaong at pagkatapos ay unti-unting lumapit sa kanya. Nagsiselos ka ba? Nagtampo si Kangtae. Mabilis na itinanggi ito at pagkatapos ay mabilis na lumakad pasulong. Habang naglalakad, patuloy siyang bumubulong, gwapo din foot. Para siyang baliw na seloso. Ngunit hindi alam ni Kangtae na ang sinabi ni Go Muonyaong na maganda ay hindi ang tagahanga, kundi ang panulat na kakatapos lang niyang nakawin. Dahil hindi niya alam ang katotohanan, muling pinuntahan ni Kangtae si Lee Sang-in para tanungin bakit kailangan ni Go Muonyaong gumawa ng mga bagay para sa mga tagahanga. Hindi lang niya kailangang purihin ang iba sa kanilang kagwapuhan, kundi pati na rin ang payagan ang mga tao na yakapin ang kanyang baywang. Kailangan pa nga niyang makipag-date sa mga hindi kilalang lalaki para kumain. Pinipilit mo siyang umiti at tiisin ito, kaya para siyang payaso. Walang kaalam-alam si Lee Sang-in sa kung ano ang ibig sabihin ni Kangtae. Sige, maging seryoso ka sa trabaho mo simula ngayon. Matapos ilabas ang lahat ng kanyang galit, pinunasan ni Kangtae ang kanyang bibig at buong pagmamalaking tumalikod at umalis. Naawa si Lee Sang-in na walang kasalanan dahil sa labis na napagalitan. Nang makita ni Kangtae na patuloy na lumalapit si Go Muonyaong kay Kangtae, nag-alala siya na baka agawin ng iba ang kanyang nakababatang kapatid. Nang makita niya ang manika na dating kanya na ibinigay ni Kangtae kay Go Muonyaong, nagalit siya at agad na kinuha ito. Dahil ibinigay ni Kangtae ang manika sa kanya, syempre, hindi ito ibabalik ni Go Muonyaong kay Kangtae. Kaya, nag-away sila hanggang sa magulong-magulo. Ito ay akin, si Kangtae ay kay Kangtae, akin. Hindi ito akin, ibalik mo, ito ay akin. Sa ganoong paraan, ang manika ay napunit sa dalawa. Tiningnan ni Go Muonyaong ang manika sa kanyang kamay at pagkatapos ay tiningnan si Kangtae sa kabilang banda. Isang hindi maipaliwanag na galit ang bumangon sa kanyang puso. Nahigpit din ang hawak ni Kangtae sa manika sa galit. Malapit nang sumabog ang ligaw na enerhiya sa loob niya. Malapit nang magsimula ang isang napakalaking labanan. Kasabay nito, pabalik na rin si Kangtae sa villa. Nang buksan niya ang pinto, ang nakita niya ay isang kwarto na naging magulo. Si Kangtae ay nakahawak sa buhok ni Go Muonyaong at si Go Muonyaong naman ay hindi nagpapatalo, nakahawak sa damit ni Kangtae. Walang sinuman sa kanila ang bumibigay. Halos matigilan si Kangtae nang makita ang eksenang ito. Akin ito, sinabi ko na
na akin ito. Hay, akin si Gang Tae, akin si Gang Tae. Tumahimik kayo. Malakas na sigaw ni Gang Tae na agad na nagpatahimik sa eksena. Sa pagkakataong ito, lumapit si Gang Tae sa kanilang dalawa at sinabihan silang parehong ibigay si Gang Tae. Ngunit pareho silang tumangging bumitaw. Upang maiwasan ang pag-aaway, nagpa siya si Gang Tae na magsimulang magbilang pababa. Nagingit-ngit sa galit si Sang Tae at pumasok sa kabinet. Patuloy na bumubulong. Ang galing talagang makipag-away ni Gomu Unyaong. Dahil sa away, naging biktima si Mang Tae. Bumalik sa kanyang kwarto si Gomu Unyaong at habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. Kaya, pinuntahan niya si Gang Tae upang magpaliwanag. Sa pagkakataong ito, biglang sinabi ni Gang Tae sa kanya na ibinigay na ng kanyang kapatid si Mang Tae sa kanya. Agad na nawala ang galit ni Gomu Unyaong at tinanong siya kung paano niya napigilan ang kanyang galit. Ngunit sinabi ni Gang Tae na tanungin niya ang gwapong tagahanga. Agad na naintindihan ni Gomu Unyaong na nagsiselos pa rin si Gang Tae. Kaya, kinuha niya ang panulat sa mesa. Sinimulan niyang ilarawan ang kagandahan ng panulat at dahan-dahang lumapit kay Gang Tae. Mas gwapo ka kaysa sa panulat na ito. Sa sandaling iyon, natauhan si Gang Tae. Kaya pala buong araw siyang nagsiselos dahil lang sa isang panulat. Agad na tinahi ni Gang Tae ang manika, inilagay ito sa kamay ni Gomu Unyaong at pagkatapos ay maingat na kinumutan siya. Sa pagtingin kay Gomu Unyaong na mahimbing na natutulog, hindi napigilan ni Gang Tae na hawakan ang kanyang kamay. Ngunit nang isipin niya ang kanyang autistic na kapatid, muling pinigilan niya ang kanyang damdamin at binitawan ang kamay ni Gomu Unyaong. Ang babaeng inabuso hanggang sa mapunta sa mental hospital ay hirap na hirap makahanap ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi inaasahan, muling nagpakita ang abusadong asawa, umaasang makikipagbalikan siya sa dating pag-ibig. Nagpakiusap ang dating asawa at nangakong hindi na muling mananakit, ngunit ayaw nang ulitin ng babae ang kanyang dating pagkakamali. Kaya, prang kanyang sinabi na mayroon na siyang iba. Hindi niya inaasahan na pagkarinig nito, agad na nagbago ang ugali ng abusadong asawa at sinisi pa siya na malandi at madaling magbago ng isip na napakabilis niyang nagkaroon ng ibang lalaki. Bitiwan mo ako, pesting yan. Nang akmang susugod siya, biglang mailumipad na lata ng inumin at tumama sa kanyang ulo. Ay, pasensya na, akala ko basura ka. Nang makita ng babae si Gomu Unyaong, mabilis siyang nagtago sa likod nito. Ngunit minamaliit ni Gomu Unyaong ang abusadong lalaki. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Pagkatapos, isang malakas na sampal ang dumapo kay Gomu Unyaong, dahilan upang bumagsak siya. Takot na takot ang babae at hindi makapagsalita. Ngunit hindi pa rin lumubag ang galit ng abusadong asawa. Muli niyang hinawakan ang damit ni Gomu Unyaong. Sa kritikal na sandaling ito, dumating si Gang Tae sa tamang panahon upang pigilan ang lalaki. Agad niya itong sinuntok na nagpatumba dito sa lupa. Ngunit hindi balak ni Gang Tae na palayain na lang siya. Muli niyang hinawakan ang kwelyo ng lalaki, naghahanda na muling sumuntok ng nakamamatay. Sa kabutihang palad, mabilis na namagitan ang mga staff, kaya naiwasan ang trahedya. Pagkatapos, lumapit si Gang Tae kay Gomu Unyaong, dahan-dahang tinulungan siyang tumayo at tinanong siya kung gaano kalala ang kanyang sugat. Napakasama, masakit talaga. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Gang Tae na makaramdam ng sakit sa puso. Dahan-dahan niyang hinawakan ang sinampal na pisngi ni Gomu Unyaong. Nang makita ang labis na pag-aalala sa mukha ni Gang Tae, sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Gomu Unyaong ang mainit na pag-ibig at kasabay nito, naligtas din ang abusadong lalaki mula sa tiyak na kamatayan. Dahil sa insidente ng karahasan na ito, pansamantalang sinuspinde si Gang Tae sa kanyang trabaho sa ospital at nahaharap pa sa panganib na kasuhan. Ngunit hindi nagsisisi si Gang Tae. Sa halip, umiti siya ng isang ngiti na hindi pa niya napapakita kailanman dahil naprotektahan niya ang babaeng mahal niya. Hindi nagtagal, nakita ni Gang Tae si Gomu Unyaong. Sa pagkakataong ito, ibinabana niya ang bigat sa kanyang puso. Sinuspinde ako. Dati sinabi mo, anumang oras na gusto ko, handa kang kidnapin ako. Nang makita ang nagulat na mukha ni Gomu Unyaong, unang beses na nagkusa si Gang Tae na magsalita, tara na. Oh if my God, ang eksenang ito ay nagpataas ng aking blood sugar. Pauwi, masiglang pinag-uusapan ni Gomu Unyaong ang mga plano sa paglalakbay. Ngunit naiilang si Gang Tae dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang autistic na kapatid, kaya makakapili lang siya ng mga lugar na kayang balikan sa isang araw. Kung mananatili sila magdamag, kailangan niyang isama ang kanyang kapatid. Galit na inapakan ni Gomu Unyaong ang gas at dumiretso sa dagat. Sinabi ko na huminto ka. Gusto mo bang manatili magdamag kasama ako o lumubog sa ilalim ng dagat kasama ako? Gomu Unyaong. Sa sandaling malapit na silang bumangga, isang biglaang preno ang nagligtas sa sitwasyon. Dahil din dito, muling naghiwalay ang dalawa sa hindi pagkakaunawaan. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kastilyo. Nakonsensya si Gang Tae, kaya hinila niya si Gomu Unyaong sa balkonahe para mag-usap. Sinabi ni Gang Tae na ang isang araw ay napakalaking luho na para sa kanya dahil para sa isang tagapag-alaga ng kapatid na tulad niya, isa na itong paghihimagsik na matagal na niyang pinapangarap. Kahit na gustong-gusto ni Gang Tae na maglibang ng malaya, hindi niya ito magawa dahil sa kanyang kapatid. Nang makilala niya si Gomu Unyaong, nagkaroon siya ng mas maraming tapang. Sa likod ng mayabang na anyo ni Gomu Unyaong ay nagtatago ang isang pusong nagnanais na mahalin. Matapos magkasama, pinagaling nila ang isa't isa at nakatakas mula sa madilim na anino ng buhay. Sa ganoong paraan, unti-unti silang lumapit sa isa't isa. Sa sandaling ito, kinakabahan din si Gomu Unyaong at patuloy na lumulunok ng laway. Ngunit sa sandaling maghahalikan na silang dalawa, agad na sumigaw ang nakakainis na hangal na usa na nagpahirap sa dalawa. Nahiya si Gang Tae na hindi niya alam ang gagawin, kaya bumalik na lang siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Samantala, galit na galit si Gomu Unyaong, nakakainis na usa. Pababaliin ko ito.
Tumahimik ka, masamang usa. Gaano kalaki ang pagkakaiba ng paglalakbay sa pagitan ng lalaki at babae? Ang mga lalaki ay nakasuot ng komportableng damit, habang ang mga babae naman ay bihis na bihis at kaakit-akit na parang pupunta sa isang circus show. Pinayuhan ni Gang Tae na magpalit siya ng mas komportableng damit. Ang hindi nakasuot ang pinakakomportable. Kung gayon, magpalit ka na lang ng ordinaryong damit. Ayaw ko ng ordinaryo. Bakit? Dahil ito ay napaka-ordinaryo. Nawalan na rin ng masabi si Gang Tae nang marinig ito. Nakita ni Go Mo-eun ang backpack ni Gang Tae. Lumapit siya at binuksan ito at nakita niyang puno ito ng iba't ibang uri ng merienda at mayroon pang ang first aid kit. Pupunta ka ba sa check-up? Ipinaliwanag ni Gang Tae na ito ay para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit sinabi ni Go Mo-eun na dapat lang siyang magdala ng magaang gamit at pagkatapos ay basta na lang itong itinapon. Habang hindi nakatingin si Gang Tae, hinawakan niya ang sulok ng kanyang damit at hinila siya palapit at mariing sinabi, "Sapat na ang dala mo ako." Pagkaraan, mabilis na nakarating ang dalawa sa isang hanging bridge. Wala na si Go Mo-eun dahil gusto niyang mag-relax si Gang Tae. Kahit alam niyang takot siya sa taas, sinamahan niya pa rin ito. Nang makita ang nanginginig na si Go Mo-eun, sinabi ni Gang Tae na ang pagkanta ay makakatulong na mabawasan ang takot. Sa paglipas ng panahon, nagpakita siya ng mga pagbabago sa kanyang pag-ugali na nagpapahiwatig ng kanyang unti-unting paggaling. Nang kumanta si Go Mo-eun, hinarap siya ni Gang Tae at sinabing, "Huwag kang kumanta." "Bakit? Gusto mo akong matakot hanggang mamatay?" Pagkatapos nilang tawirin ang hanging bridge, umupo sila sa isang bench at sabay na nagpakabaliw sa pagkuha ng litrato. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono at nagmamadaling tumayo si Gang Tae. Ito ay si Kwon Ki-do, isang pasyente na humihingi ng tulong kay Gang Tae upang makahanap ng matutuluyan. Pupunta sa Amerika ang kanyang nobya kasama ang pamilya nito at gusto niyang makita ito sa huling pagkakataon. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan at ospital, matagumpay siyang nakatakas mula sa mental hospital. Hindi niya inaasahan na maubos ang kanyang pera sa taxi. Dahil wala nang ibang magawa, humingi sila ng tulong kay Gang Tae. Ngunit tumanggi si Gang Tae sa kanilang kahilingan dahil sa paglabag sa regulasyon. Sa sandaling ito, lumapit si Go Mo-eun at binigyan siya ng room card. Umaasang mananatili si Gang Tae magdamag. Ngunit tumanggi pa rin si Gang Tae at ipinilit na umuwi sa gabing iyon. Alam ni Go Mo-eun na nag-aalala siya para sa kanyang autistic na kapatid. Ngunit ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito na mag-isa sila. Kaya, kinumbinsi niya si Gang Tae. "Tingnan mo ang kanilang mga mata. Mukha ba silang kusang naghihiwalay?" Nagpatuloy si Go Mo-eun sa pagsasabi na bukas ay tiyak na tataka sila dahil ang babae ay malapit nang umalis ng bansa at magiging mahirap na magkita muli. Upang pigilan sila sa pagtakas, ang pananatili sa kanila ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Pinayagan din ni Gang Tae si Go Mo-eun kahit na ayaw niya, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang magiging sanhi ng kanyang salungatan sa kanyang kapatid. Nang gabing iyon, matagal na nag-usap ang dalawa sa bakuran. Dahil sa epekto ng alak, hindi napigilan ni Go Mo-eun ang sarili at sinimulan niyang tuksuhin si Gang Tae. "Sapat na ang pisngi mo." Marahil dahil sa alak, bumagsak si Gang Tae sa kama. Sa hirap na makuha ang pagkakataong ito, syempre, hindi ito pinalampas ni Go Mo-eun. Pagkatapos ng ilang kaguluhan, sa huli ay nakontrol pa rin ni Gang Tae si Go Mo-eun. Alam ni Go Mo-eun na hindi siya makakatakas, kaya nagpanggap siyang gustong matulog at sinabi kay Gang Tae na bitawan siya. Ngunit sa sandaling bumitaw siya, mahigpit na niyakap ng dalawa ang isa't isa. Kahit na nasa kanyang bisig ang magandang babae. Ngunit nagpigil pa rin si Gang Tae, dahan-dahan lang niyang hinaplos at pinatulog si Go Mo-eun. Kalagitnaan ng gabi, nakita niyang mahimbing na natutulog si Go Mo-eun. Umupo si Gang Tae mag-isa sa sulok ng dingding at bumulong, "Mula ngayon, hindi na kita iiwan." Sa pagkakataong ito, nagpasya si Gang Tae na alisin ang pader sa kanyang puso. Kinabukasan, nagising si Go Mo-eun at hindi niya nakita si Gang Tae. Sa takot, dali-dali siyang bumangon at naghanap. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, sa wakas ay nakita niya si Gang Tae sa daan. Nakita niyang mabilis itong lumapit at binigyan si Go Mo-eun ng isang bagay. "Mayroon akong bagay na ito na matagal ko nang gustong ibigay sa iyo." Nagulat si Go Mo-eun. Umiti si Gang Tae at dahan-dahang inilabas ang isang ligaw na bulaklak. Nang makita ang eksenang ito, agad nang umiti si Go Mo-eun. "Huwag mong sabihing pangit ito," biro ni Gang Tae. "Napakaganda nito. Ikaw din, ni." Sa pagkakita sa masayang ngiti ni Go Mo-eun, hindi napigilan ni Gang Tae at dahan-dahang hinalikan ang kanyang mga labi. Bagaman medyo nahihiya, pinilit pa rin ni Go Mo-eun na tumingin sa kanya. Umiti din si Gang Tae sa kanya. Sa sandaling iyon, inalis ni Go Mo-eun ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Sa wakas, hindi na pinipigilan ni Gang Tae ang kanyang sarili. Sa ospital, nagmamadaling hinanap ni Gang Tae ang kanyang kapatid. Ngunit galit na galit ang kanyang kapatid. Iniisip na niloloko siya ng kanyang nakababatang kapatid. Lumabas na sinabi ni Jae-soo na nakikipag-date si Gang Tae at aksidenteng narinig ito ng kanyang kapatid. Dahil sa takot na baka iwan siya ng kanyang nakababatang kapatid, sumabog sa galit ang kanyang kapatid. Paulit-ulit na sinabi niya ang tungkol sa kanilang pagkabata. Noong nahulog siya sa isang nagielong ilog at pinanood lang siya ni Gang Tae nang hindi nililigtas at pagkatapos ay tumakas. "Mga kapitbahay, gusto ako patayin ng kapatid ko," sigaw niya. "Gusto mo akong patayin, di ba? Araw-araw, sigurado akong iyan ang nasa isip mo." Harap sa biglaang paratang ng kanyang autistic na kuya, nalito si Gang Tae. Gusto niyang ipaliwanag ang isang bagay, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa katunayan, noong bata pa sila, lahat ng pagmamahal ng kanilang ina ay napunta sa kanyang kuya, kung kaya't itinuring lang si Gang Tae bilang isang instrumento
departamento upang alagaan ang kanyang kuya. Dahil dito, kinamuhian niya ang kanyang kuya, kaya nang mahulog ito sa ilog, pinili niyang tumakas. Subalit, hindi pa rin matiis ni Gang Tae ang huling desperadong sigaw ng kuya niya para humingi ng tulong. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng sama ng loob sa kanyang kuya sa loob ng 25 taon. Nang malaman niya na nagde-date si Gang Tae at Muonyaong, sumabog ang mga emosyong matagal ng kinikimkim ng kanyang kuya. Sa oras na ito, mga kapitbahay, gusto ako patayin ng kapatid ko. Naupo si Gang Tae sa sahig, desperadong nagpaliwanag, wala akong ginawa, hindi kuya, hindi ganoon. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang kuya, at patuloy lang ito sa paglabas ng kanyang hinanakit. Lahat ng nakakita sa eksena ay nagulat. Si Muonyaong lang ang nasaktan ng masaksihan ang lahat. Umalis si Gang Tae sa ospital na parang baliw. Dahil nag-aalala na baka may masamang mangyari sa kanya, tahimik na sinundan siya ni Muonyaong. Kahit paulit-ulit niya itong tinawag, hindi siya pinansin ni Gang Tae. Kahit pa nang na-sprain ang paa ni Muonyaong, wala pa rin siyang reaksyon. Dahil dito, nagalit si Muonyaong, hinubad ang kanyang sapatos at ibinato ito sa kanya. Doon lang tumigil si Gang Tae at lumingon at sinabi sa kanya na huwag na siyang sundan pa. Inamin niya na naisip niya iyon at labis itong nagpapahirap sa kanya. Ngunit sinabi ni Muonyaong na hindi niya maaaring gamitin ang kanyang buong buhay para magbayad ng utang na loob sa kanyang kuya. Sumagot si Gang Tae, dapat hindi mo ako niligtas. Dapat hinayaan mo na lang akong mamatay. Kung ganoon, hindi na sana ako nabuhay ng ganito kahirap. Pinanood ni Muonyaong ang papalayo na si Gang Tae. Hindi na napigilan ni Muonyaong ang kanyang luha. Kinagabihan, mag-isang naglakad si Gang Tae sa labas ng kwarto ng kanyang kuya. Gustong-gusto niyang bisitahin ang kanyang kuya, ngunit wala siyang lakas ng loob na kumatok. Kaya naman, sinilip niya lang ang kanyang kuya mula sa bintana. Ngunit sa bawat sulyap, lalong lumalaki ang konsensya sa kanyang puso. Ganoon na lang ang ginawa ni Gang Tae. Nanatili siya doon magdamag hanggang umaga. Naawa ang direktor nang makita ito, kaya dinala niya si Gang Tae sa kanyang opisina at pinayuhan siyang harapin ang lahat ng nangyari ng buong tapang, dahil ang pagtakas ay hindi solusyon. Sa sandaling ito, dumating ang matalik niyang kaibigan na si Jaiso, at pinayuhan siya na panatilihin ang distansya kay Muonyaong dahil sa tuwing nakakasama niya ito. Ito ay nagdudulot ng hindi inaasahang sakit. Ang mga salita ni Jaiso ay nagpagising kay Gang Tae sa katotohanan na siya ay nananaginip lamang ng isang panaginip na hindi dapat mangyari dahil hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig upang makapokus sa pag-aalaga sa kanyang kuya. Hinarap ni Gang Tae si Muonyaong at sinabi sa kanya na gising na siya sa panaginip at hiling na umalis na ito sa kanyang buhay. Ayaw maniwala ni Muonyaong na totoo ito. Hinawakan niya ang kamay ni Gang Tae. Ang kanyang mga mata ay namula at nagmamakaawa. Huwag mo akong iwan. Kahit labis ang sakit na nararamdaman ni Gang Tae dahil sa kanyang kuya, tinanggal pa rin niya ang kamay ni Muonyaong. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, sinabi niya, para sa akin, ikaw ay parang paputok. Sandali lang yung saya ko at lubos kong tinamasa ang kaligayahang iyon. Ngayon, kailangan mo lang maglaho ng tuluyan. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya ng walang alinlangan. Pagtingin sa matatag na likod ni Gang Tae, muling naramdaman ni Muonyaong ang sakit ng pag-iwan. Patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Galit siyang sumigaw kay Gang Tae, hindi ako paputok, isa akong bomba. Hindi ako mawawala pagkatapos sumabog. Lahat kayo ay sasaktan ko. Sa kwarto ng kanyang pasyente, binigyan ng head nurse ang kuya ni Gang Tae ng isang stuffed dinosaur, habang binilhan din siya ni Jaiso ng kanyang paboritong pizza. Sa ganoong sa tulong ng pagmamalasakit ng lahat, dahan-dahang gumanda ang pakiramdam ng kanyang kuya. Kinagabihan, bumalik si Gang Tae sa inuupahan niyang kwarto at umupo sa tabi ng aparador, nakayakap sa kanyang mga tuhod at paulit-ulit na nagsasabi ng, sorry, sorry, sorry. Dahil sa walang tigil na paghingi ng tawad ng kanyang nakababatang kapatid, sa wakas ay lumabas din ang kanyang kuya. Lumapit siya kay Gang Tae, yumuko, at niyakap ang kanyang umiiyak na kapatid. Huwag mo na akong iwan, sabi niya. Sa ganoong paraan, nagkabati na ang dalawang magkapatid. Kasabay nito, bumalik si Muonyaong nang mag-isa sa kanyang malungkot na mansyon. Dahil sa pagkabagot, nanood siya ng kartoon. Bigla, napansin niya ang SCV na ipinapalabas sa GE, na paborito ng kuya ni Gang Tae. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at kinunan ang sarili niya na kinakagat ang isi. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-compose ang isang mensahe. Kung hindi ka babalik, sisirain ko ang lahat ng isi. Kahit na ipinakita ni Gang Tae na determinado siya, gusto pa rin ni Muonyaong na iligtas ang kanilang pinaghirapan na pagmamahalan. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang babae para mapanatili ang kanyang nobyo? Nagbanta siya, kung hindi ka uwi, sisirain ko ang lahat ng paborito mong isi. Nang hindi ito umubra, naisip niya ang isa pang paraan. Ginagamit niya ang isang hairdryer upang mainitan ang kanyang noo para magmukhang may mataas siyang lagnat. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang nobyo na may sakit siya at kailangan ng aalaga. Ngunit ang natanggap lang niya ay ang pampababa ng lagnat na pinadala ni Gang Tae sa pamamagitan ng kanyang karibal na nagdulot ng kaunting pagkadismaya kay Muonyaong. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling iyon, naiisip din siya ni Gang Tae. Nararamdaman niya ang matinding sakit sa puso nang makita ang matamis na larawan nilang dalawa. Para hindi bumalik ang sakit ng kanyang kuya, kailangan ni Gang Tae na tapusin ang kanilang relasyon. Subalit, ang desisyong ito ay nagdulot ng sakit sa kanilang dalawa dahil sa labis na pagkamis. Sa kaarawan ni Muonyaong, nagbago ang mga pangyayari. Isang pasyente mula sa mental hospital ang nagpunta sa bahay ni Muonyaong. Sinabi niya na gusto niyang ipagdiwang ang kaarawan ni Muonyaong dahil tagahanga siya ng nanay niya. Kaya, pinapasok ni Muonyaong ang babae sa bahay. Samantala, nalaman ni Gang Tae na tumakas ang pasyente. Dahil sa pag-aalala na baka mapahamak si Muonyaong, pumunta siya sa bahay ni Muonyaong kahit may mataas siyang lagnat.
tumatakbo siya papunta sa bahay nito. Naalala niya ang sinabi ng direktor na si Park Ok-ran ay maaaring si Do Hee-jae, ang ina ni Moon-young. Agad na nakarating si Gang Tae sa bahay. Sumugod siya sa loob at malakas na tinawag, Moon-young. Moon-young, ngunit walang sumagot. Tumakbo siya agad sa office para hanapin siya. Ang mga bagay sa drawing table ay nagpatigil sa kanya. Sa sahig at sa drawing board, may mga bakas ng dugo. Nalaman niya na nasa panganib si Moon-young, kaya mabilis siyang lumabas at patuloy na hinanap siya. Sa sandaling ito, may boses na tumawag sa kanya na huminto. Si Moon-young pala, na biglang nawala. Nang makita siya, dali-daling lumapit si Gang Tae at niyakap siya ng mahigpit. Paulit-ulit na sinasabing, "Salamat, okay ka lang. Salamat, okay ka lang. Salamat, okay ka lang." Sa sandaling ito, napansin ni Gang Tae ang sugat sa kamay ni Moon-young. Nag-aalala siyang nagtanong kung masakit ba. Sa katunayan, nasugatan siya nang nag-agawan sila sa panulat. Labis na naantig si Moon-young sa pag-aalala ni Gang Tae. Ngunit nang marinig niyang kailangan pa nitong hanapin ang pasyente, labis siyang nadismaya. Para sa kanya, mas mahalaga ang pasyente kaysa sa kanya. Galit siyang bumalik sa kwarto at humiga sa kama, nagtatampo kay Gang Tae. Sa sandaling ito, pumasok si Gang Tae at mainat na ginamot ang kanyang sugat. Ngunit habang iniisip ni Moon-young, lalo siyang nainis. Kaya, sinimulan niya siyang asarin. Pagkatapos ibuhos ang kanyang inis, kumalma na si Moon-young. Kumalma si Moon Gang Tae, tinitigan ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Sa huli, hindi na niya napigilan ang kanyang pananabik, kaya nagkabati ang dalawa na parang walang nangyari. Ang laging malakas na si Go Moon-young, ngayon ay nahihiya. Bakit namumula ang mukha mo? Dahil sa init, talagang mainit, di ba? Sa huli, masaya silang yakap ang isa't isa at nakatulog. Pero muli silang niloko ng tadhana. Nang masaya silang pumunta sa ospital, bigla silang may napansin sa isang painting, isang double-tailed na paru-paro. Sa sandaling iyon, biglang bumulong ang kuya ni Gang Tae. Pinatay ng paru-parong iyan ang nanay ko. Nang marinig ito, agad na napatigil si Moon-young. Hindi mapigilang bumuhos ang luha ni Moon-young. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang pumatay sa ina ni Gang Tae ay ang sarili niyang mapamahiing ina. Dahil ang hugis ng paru-paro sa painting ay eksaktong katulad ng brotse sa damit ng kanyang ina, hindi matanggap ni Moon-young ang katotohanan. Agad siyang umalis sa ospital. Napakawalang awa talaga ng ina niya. Dahil lang sa hindi niya nagustuhang sinabi ng yaya, walang awa niya itong pinatay. Nang malaman ng kanyang asawa ang nangyari para protektahan ang kanyang anak na si Moon-young, ayaw niyang maging halimaw ang anak niya tulad ng ina nito, kaya sinabi niya, "Umalis ka, halimaw ka." Pagkatapos, nilunod niya ang kanyang asawa sa reservoir. Pero hindi niya inasahan na himalang nabuhay ang asawa niya dahil may Alzheimer's disease si Go Dae-hwan. Mabilis siyang dinala sa psychiatric hospital. Ang kanyang asawa ay naging head nurse sa ospital. Dahil sa maraming plastic surgery, walang nakakilala sa kanya. Isang araw, natuklasan niyang malapit nang mamatay ang kanyang asawa at bumubulong ito na wala na siyang pagsisisihan. Nang marinig iyon, nagbago agad ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ayaw niyang mamatay ito ng ganoon kadali. Pinatay niya ang ventilator at yumuko. Inihayag ang kanyang tunay na pagkatao at layunin. "Nagkubli ako sa ospital sa loob ng 25 taon dahil gusto kong makita kang magdusa habang buhay at mamatay ng trahedya. Napakasaya nito." Dagdag pa niya, "Kamakailan, nagbago si Moon-young na hindi ko ikinatuwa. Kaya't sisirain ko ang kanyang kaligayahan. Kapag siya ang pinakamasaya, siya ay magiging masunurin." Natakot si Go Dae-hwan. Nagmakaawa siya sa kanyang asawa na huwag saktan ang kanilang anak. Sa sandaling iyon, inalikan siya sa kamay ni Do Hee-jae. Pagkatapos, sinabi niya, "Maglakbay ka ng ligtas," at kalmadong tumayo at pinatay ang ventilator. Bago umalis, tumingin pa siya sa kamera na may masamang ngiti. Sa ganoong paraan, pumanaw si Go Dae-hwan sa gitna ng walang katapusang pag-aalala. Pag-alis sa ospital, hinanap niya si Sang Tae at dinala ito sa mansyon ni Moon-young. Sinamantala niya ang pagkakataon na patumbahin ito. Kasabay nito, maraming beses na tumawag si Gang Tae sa kanyang kuya, ngunit walang sumagot. Hindi niya rin ito makita sa bahay, kaya lubos siyang nag-alala. Sa sandaling iyon, biglang may tumawag. Ito pala ay si Do Hee-jae gamit ang cellphone ni Sang Tae. Gusto niyang papuntahin si Gang Tae sa mansyon para mag-usap sila ng personal. Mabilis na dumating si Gang Tae sa mansyon. Matapos makumpirma na ligtas ang kanyang kuya, tinanong niya si Do Hee-jae kung bakit sila ang pinupuntirya nito. "Dahil sinira ninyo ang aking obra. Si Moon-young ang aking pinakaperpektong obra, ngunit binigyan mo siya ng pagmamahal." Sumagot si Gang Tae, "Hindi siya obra mo, dahil tao siya. Dahil sa ginawa mo, lalo siyang nawawala sa sarili." Ikinuwento pa ni Do Hee-jae ang dahilan ng pagkamatay ng ina ni Gang Tae dahil lang sa madaldal ito. Pagkatapos, nalaman niyang ang yaya noon ay ang ina pala ni Gang Tae. 25 taon na ang nakalipas, hindi sinasadyang natuklasan ng ina ni Gang Tae si Moon-young, isang batang babae na nag-iisa at gustong patayin ang isang ibong na bali ang pakpak. Inisip niyang may problema sa pag-iisip ang bata, kaya nilapitan niya si Do Hee-jae at hinimok na ipatingin si Moon-young sa psychiatrist. Ngunit hindi alam ng ina ni Gang Tae na dahil sa ginawa niya, nagalit si Do Hee-jae. Nang gabing iyon, hinabol ng kuya ni Gang Tae ang isang pusa. Ngunit pagbalik niya, nakita niya si Do
Do Hee-jae na sinaksak ang kanyang ina gamit ang isang panulat na ikinatakot niya ng husto. Sa sandaling iyon, lumapit si Do Hee-jae sa kanya. Tinakot siya nito na huwag ipagsasabi ang nangyari, kung hindi, papatayin kita kahit saan ka magtago. Siguradong hahanapin kita at papatayin. Mula noon, lumala ang mental na kondisyon ng kuya ni Gang Tae. Labis na ikinagalit ni Gang Tae ang sinabi ni Do Hee-jae. Sumugod siya para sakalin ito. Sa gitna ng galit, gusto niyang ipaghiganti ang kanyang ina. Ngunit sa huling sandali, umalinggaw sa kanyang isipan ang boses ni Muunyaong. Ano man ang mangyari, nanay ko pa rin siya. Nag-alangan si Gang Tae sa sinabi ni Muunyaong. Automatikong binitiwan niya ang kanyang mga kamay. Ngunit sa sandaling iyon, kinuha ni Do Hee-jae ang isang syringe mula sa kanyang bulsa. Sinaksak niya ito ng diretso sa tiyan ni Gang Tae. Kaya, bumagsak si Gang Tae sa sahig ng walang magawa. Unti-unting lumapit si Do Hee-jae sa kanya. Nang handa na siyang bigyan ng pinal na atake. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Muunyaong. May hawak siyang kutsilyo at sumugod patungo kay Do Hee-jae. Ngunit pinigilan siya ni Gang Tae. Ayaw niyang madumisan ang kamay ni Muunyaong at ayaw niyang mamuhay ito na may kasalanan sa pagpatay. Nang makitang walang malay si Gang Tae, lalong nasaktan si Muunyaong. Biglang hinawakan ni Do Hee-jae ang buhok ni Muunyaong. Inihahanda niya ang kanyang panulat para saksakin ito. Pagkatapos, pinatumba siya ni Sang Tae at nailigtas niya sila. Huwag mong aawayin ang kapatid ko at ang kapatid ko. Ganoon na lamang, hinuli ng pulisya si Do Hee-jae at nalutas ang mga issue sa pagitan ng tatlo. Pagkatapos nito, sinimula ng tatlo ang kanilang masayang paglalakbay. Ngunit sa daan, ang kuya ni Gang Tae, biglang iminungkahi ni Sang Tae na bumalik sa trabaho. Dahil ayaw na niyang maging pabigat pa kay Gang Tae, gusto niyang maging isang kuya na kayang alagaan ang kanyang kapatid. Lumapit si Sang Tae sa kanyang kapatid, niyakap si Gang Tae, at sinabing, "Salamat, kapatid. Salamat din sa iyo dahil ikaw ang kuya ko." Pagkatapos ng ilang sandali, dumating na si Lee Sang-in para sunduin si Sang Tae. Nagpatuloy sina Muunyaong at Gang Tae sa kanilang masayang paglalakbay.